ng magang kapatid spiritual. Papatuloy natin ang pagbabasa ng ibang aklat ng Atardar. Nandito na tayo sa tatlo tayo ito. Isa pang basag ng Atardar. Tuloy natin. Isa pang basag ng Atardar. Aram, Teormakum, Akdam, Ricartum, Deum, Aksadam, Roaculum, Susi, Atrisitra, Sirino, Rasitri, si Emae, Ebae, Salbame. Ito susi na isang basag ng Tardar. Pinakamataas na panalangin ng Tardar gamit ang paghingi tulong upang maligtas sa tiyak na kapahamakan. Amang Bernabal, santong walang kamatayan, iligtas mo po ako sa aking mga kaaway. Ubiritatis verbum bulhum ex debe rumuhul lamurok milam. Ami umam serikam isnatak suanima ruak ak pater omnibus huabit eternam fundator mundi deus eternam et cum vestrum estolona espagala ruegno matamurum Atardar salvame. Amen. Para sa mga ligtas sa paglalakad, sarhak, tupilim, sakong, ang salitang lumabas sa mata ng Atardar gamit ang panigalpo at panggamot. Aoeuit, amagris, amagris, et trinus, isitrus, uhirutis, ugritusis, ang nasa loob ng korona ng Atardar, satram, ang mata ng Atardar. Ito ang mata ng Atardar. Credo sa Atardar. Credo en huin huxisu wisum aoim iuwao aksim maam aum kuim paksak sarak udak ramak darak el pares salbame. Ang balabal ng Atardar. Ginagaan itong sa balabal. Sa kabal ng Atardar, Satus Deus Berum Matamitam Dumayos Bernabal. Hindi po putok ang bari. Potente laram rodeum binig nga igosum miserere Atardar buka mihim para makapagbabanta ng masama. Aeropadis nasbitam Bulsius natim espiritu texit riaokui integra. Ito ang wakas ng kalawang bahagi. Nandito na tayo sa ikatlong bahagi ng mito ng Atardar. Kapatid, tutuloy-tuloy lang natin. Ang mito ng Atardar at ang pitong birhenes. Ang ulilang kaluluwa. Nang wala pa mundo na ang Diyos ay hindi pa lumalalang, ay walang makikitang kadiliman kundi puros na liwanag. Ang Diyos ay liwanag at ang Diyos ay una. Kaya't ang una, ang liwanag, nag-iisa pa lang ang Diyos noong panahong iyon. At dahil sa pag-iisa nadarama ng Diyos ang masidhing pangungulila, kahungkagan at sobrang kalungkutan. Kung kaya siya ay napabuntong hininga ng malalim kasabay ang salitang huwai. At doon nagsimula ang kanyang pag-iisip na gumawa ng mga bagay na wala pang mundo noon. Ang Diyos ay hindi pa lumalalang, ay walang nakikitang anuman kundi pulos liwanag. Liwanag na ito ang tanging sumasaklaw at nakababalot sa lahat ng dako at walang sino mang makapagsasabi kung saan nagmula at kung kailan siya humahanggan. Ang liwanag na ito ang tinatawag ng Diyos
sapagkat walang Diyos na makatatawag maliban sa liwanag na ito. Inisip ng Diyos na lalangin ang mundo, kaya pinaurong niya ang kanyang liwanag sa buong paligid-ligid sa lahat ng dako upang magkaroon ng kadiliman o lugar na walang laman na paglalagyan ng kanyang mga lilikhain at gagawin. Ang itinirang liwanag ay isang bilog na kasing laki ng ulo ng isang balino. Kung pagmamasdan at tanawin gulat sa malayo, ang liwanag ay natira ay umurong at lumagay sa isang mataas na dako na walang hanggan na hindi maabot ng tanaw. Ang liwanag nito ay tinatawag na Aensuk, na ang kahulugan ay walang hanggan o walang katapusan. Ang liwanag nito na walang hanggan sapagkat tumitira sa matataas sa matatayog na dako ng walang hanggan. Kung kaya tinawag na Aensuk, 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 yan ang tatlong na sinasabi ng isa pa sa ang isa pa ay ang ahaha, ahir, ahahaja. Ito naman ang puno at simula, ang puno at simula na pinagmumuhatan ng lahat. Sa pasimula ng Diyos ang kanyang mga gawain, ang tinutukoy ng liwanag na walang simula at walang hanggan ay siya ring pinaliit. Dahan-dahan itong lumiit hanggang ito'y maging isang bilog. Sang-ayon pa sa sang-ayon pa parang sa balilo, ito ay kung tingnan mo sa malayo at sa ilang sandali lamang ay may pumunit sa dalawang hugis na unti-unti itong naging mga mata at nagliliyab. Isang pambihirang magkakaibang uri ng liwanag na sumulpat at nagkaroon ng dalawang butas sa bandang baba na siyang magiging ilong nito. Tumubo ang dalawang bahagi sa magkabilang tagiliran at nagkaroon din ng mga butas ang mga ito upang maging tainga ito. Umuhit sa bandang ibaba konti sa ilong at ito'y naging bibig na binukalaan ng mga titik. Ang mga salatang nangungusap ng ganito na pangyayari ay nasabing bola. Ang liwanag ay naging isang mukha ng tao at gawing ilalim ng mukha ay liwanag ay nagkaroon ng ulo ng tulo na lumaki at humaba hanggang sa maging isang katawan. At ang katawan ay nagkaroon sa itaas ng dalawang tulo sa kaliwat kanan ay naging kanang braso at ibaba naman ay ng katawan ay nagkaroon din ng dalawang tulo na siyang naging dalawang hita parang binti at dalawang paa. Ano pa ang sinasabing liwanag ay naging forma at itsura. Kung isipin natin ay tulad ng isang tao at ang kaniyang ulo ay ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong puti ng tupa, gaya ng niebe, at ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal. At kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas at tabak na may dalawang talim. At ang kanyang tinig ay kagaya ng dagas-das ng maraming tubig. At ang kanyang mga mata ay gaya ng naniningas na apoy. At ang kanyang mukha ay kagaya ng araw na sumisigat na matindi na hindi natitigan. Bago ang lahat, ang lupa ay wala pang anyo at wala pang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay tumatanglaw sa ibabaw na parang tubig. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at ang kanyang liwanag ay tumanglaw sa ibabaw ng taberne at siyang naging tahanang dako ng kanyang makaluwalhatian na kung tawagin ay Cielo de Cristiano na ang ibig sabihin ay langit ng mga langit bagamat wala pa ang lahat. Maliban sa Diyos, nag-iisa ang langit sa mga langit, kagaya ng kalawakan na hindi malaman ang pinagmulan. At ang hangganan nito, ang sinasabing kalawakan ay ang isang puwang na lugar na walang nilalaman, subalit ito'y punong-puno ng nababalot ng isang liwanag na simula
at walang hanggang ganito. As sa aks, aks sa aksa, ak sa aks, sa as, sa aksas, iwi, o api, iya, iya, wi. Ay, nako. Ang ibig sabihin ng karunungan ng Diyos ay hindi kayang abutin kahit na sinong nilalang sa lupa, kahit ang naisip lamang at siyang kinilala at tinawag na animasola o kaluluwa na ara o walang hanggang Diyos. Dito lang muna tayo mga kapatid. Susunod na kabanata, ito, ang kasangguni. Dalawang kabanata ang kasangguni. Magandang umaga mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao. Aking mga kapatid sa spiritual, iba-ibang grupo ng spiritual. Magandang umaga sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga.